Let us open our Bible on Proverbs 14 verse 34. Praise the Lord. Righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Yes. So anong napapansin natin sa verse na ito? Ito po ay dalawang bahagi. Righteousness at saka yung sin. At ang magiging outcome, ang righteousness exalted a nation. So pag sinabing nation, this is a country. So this is being led by a leader, like a president, like a prime minister. So pag righteous ang leader, ang nation ay ito po ay aangat. So, ibig sabihin, aangat, ang pamumuhay ng mga tao ay being blessed by God. Not only with food, not only with shelter, not only with money, but with peace and order. Napaka-importante. Alam mo, ang mga lugar na magugulo, lumiliit ang population. Dahil yung mga tao humahanap ng lugar na tirahan na sila ay mayroong peace ba? May kapayapaan. Kasi kung saan yung peace and order, nandyan yung development. Katulad namin, bilang mga pastors, kasama ng asawa ko, ilang bansa na ang napuntahan namin. So, nagkakaroon kami ng comparison sa ating bansa. Ang bansa na amin napupuntahan, mas mapayapa pa kaysa ating bansa. So, ano ngayon ang outcome? Mas progreso sila. Mas umaangat sila. Mas sila ay nandyan sa magandang pamumuhay ang mga tao doon. Mataas ang sweldo ng mga tao, nakakabili ang mga karamihan ng mga common people, nakakabili ng mga pagkain na masasarap na nakakain din ng mga mayayaman. So, para bagang mas maalwan ang buhay. But sin is a reproach to any people. Reproach, kahihiyaan. Sin, this is led by Satan. Righteousness led by God. Kaya kung tayo ay mamumuhay sa standard ng Diyos, which is righteousness and holiness, nandyan ang blessings. Nandyan ang angat sa buhay. Nandyan ang pagpapala. Nandyan kahit naman ang maalwan na pamumuhay. Masaya. Progreso. We are being blessed. Pero kung tatayo tayo sa standard naman ng Diablo na nag-lead sa mundong ito sa kasalanan, sigurado yan. Nandyan ang kaguluhan, nandyan ang patayan, nandyan ang mga tao na lango sa droga, nandyan ang mga tao kahit pa man corrupt doon, corrupt dito, wala nang mapipiling katinoan sa gobyerno, sa proyekto, sa pribado, sa pamilya, wala na. Magulo. Kaya, ano talaga ang dapat nating gagawin? Dapat ang ating bansa ay maging blessed itong Pilipinas na ito. Lalo't na tayo, Philippines. Ang yaman ng natin, bansa natin. Grabe yung natural resources sa atin. Nandito na lahat. Nandito na ang gold, nandito na ang silver, nandito na ang, of course, magsasama man yung gold and silver, copper, coal mining. Lahat ng mga minahan halos nandito lang. Wala lang ata dito yung diamond. Diamond nasa Russia, nasa Israel. Pero napakarami nating natural resources. So, dapat itong bansang ito should be blessed or blessed
nation. Basahin natin. Kailan maging blessed ang anong nation sa mundong ito? Psalms 33 verse 12. Praise the Lord. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom he had chosen for his own inheritance. Ayan. Blessed is the nation whose God is the Lord. Whose God is the Lord. This is the so-called supreme God, the living God, the creator of everything, the universe, and the people whom he had chosen for his own inheritance. Minsan sabihin mo, oh, bakit yung China communist doesn't believe God? Bakit ang China ngayon ay nangunguna sa proyekto? Alam mo, nung pumunta kami ng Hong Kong, grabe. Sabi ko, I came here way back 1997 at nasundan ng year 2000 during the turnover ceremony from the hand of UK or British. Binalik na nila sa China, in-endorse na nila kasi that is being colonized by the British. Ngayon, nakabalik kami bago lang, itong buwan lang na ito. 2025, so that was 25 years ago. Nandoon ako, after 25 years, bumalik kami kasama ng misis ko. Ay, grabing progreso. Tingnan mo yung profile ng China. Sila yung napakaraming mga proyekto na hindi mo halos makikita sa Amerika, hindi mo makikita sa Germany, hindi mo makikita sa London. Grabe yung proyekto nila. Pinagdugtong-dugtong na halos yung mga bundok. Walang height na sinisino nila, malalagyan nila ng tulay. Walang lugar doon na maraming population na hindi nila kayang paggawa ng mga houses like condominiums, mga high towers, no? Grabe ang kahit napakalaki ng ng population ng China, pero super. Punta ka ng Canada, bili ka ng laptop, pagtingin mo sa likod, made in China. Punta ka ng Amerika, bili ka ng anong mga proyekto doon, pagtingin mo, puro na made in China. Kasi ang China, mura yung labor cost. So lahat ng mga bansa pumupunta doon para lang makamura sa labor cost. So ang materyales sa ibang bansa, pero gawa ng China. Kaya ang China, grabe ang employment, grabe yung progress nila. Kaso lang, kung sino mang bansa sa mundong ito, kahit aabot pa sa langit, o sa panganod o sa ulap yung mga buildings nila, pag hindi naman sila naniniwala sa totoong Diyos, hindi sila mag-i-inherit kahit paman sa inheritance na ipa-inherit ng Diyos sa mga tao na siya yung Diyos nila, na siya yung Panginoon nila. Yes, mayaman ka sa lupa, pero anong sinabi sa Bible? What shall it profit a man? Even though you gain the whole world, but you lose your own soul. All nations are like a drop of a bucket. All nations is just lesser than small dust. Kaya, mapalad pag tayo ay tumatayo sa standard ng Diyos na gumawa sa langit at sa lupa. Kasi yung totoong blessing nandyan, hindi lang yung blessing dito sa mundong ito. Temporary lang masyado yan. Napaka lang yan. Lalot na sa ating inheritance pagdating po ng panahon. Alam nyo ba kung righteous lang ang leader natin at ang Panginoong niya ay ang Panginoong Diyos? Mapalad talaga tayo. Pero kung masama ang magiging leader natin, damay tayo lahat. Damay lahat. Ang kalagayan ng ating bansa. Basahin natin. Psalms 107 verse 34. Praise the Lord.
a fruitful land into barrenness, for the wickedness of them that dwell therein. Yan. Imbis na fruitful land, mahulog sa barrenness. Wala. Maging kulilat tayo. Punta ka ng ibang bansa, alos lahat ng bansa may kanya-kanyang sariling gawa na sasakyan. Punta ka ng Malaysia, nako, sabihin ko po sa inyo. Grabe. Yung Proton, yung Perdua, lahat ng modelo ng, sabihin mo ng Toyota, meron sila. Halos mas marami pa yung modelo nila kaysa Toyota. Bakit? Meron, kaya nilang gumawa. Kasi kahit ganun pa man, meron silang matatawag nating sinusunod na batas para maproteksyonan ang kanilang economy. Eh dito sa atin, anong nangyari na ngayon? Imbis pataas ng pataas, pababa ng pababa, ang ating antas level dahil mismo ang gobyerno binibenta ang mga assets ng gobyerno. Mismo ang gobyerno binibenta yung ating gold reserve. Wala namang makitang proyekto na significant project na matatawag natin, yung value ng project na yan na napakinabangan ng buong Pilipino, yan yung value ng gold na binenta, yan yung value ng properties na binenta, yan yung dinivert galing sa yung PhilHealth. Wala naman. So, purdoy ang mangyari ngayon ng ating bansa, imbis fruitful land, maging barren. At for the wickedness of them that dwell therein, mas maraming masasama kaysa mabubuti. Ang masasama, rumarami, ang mabubuti natatakot. Ang masasama, sila yung naging astig, ang mga mabubuti, umalis na ng bansa, pumunta ng ibang bansa. Dinala ang pamilya. So, wala. Ang mangyari ngayon, barren. Maging matawag nating unfruitful, not progressive, not developing country ang maging bansa natin. Anong mangyari? We will be going to poverty, kapobrihan. Wala nang mga mag-invest, walang peace in order Wala nang mga support from other countries, wala na. Kasi hindi na. Wala nang katinoan. Kaya anong gawin natin? Tayo ng mga anak ng Diyos para maihaon pa itong bansang ito. Basahin natin. 1 Timothy 2:1-3. Praise the Lord. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Yeah, prayer. Praise the Lord. Now, tanungin ko kayo, did you pray for your nation? Did you pray for the Philippines? Lumalabas ba sa prayer ninyo ang Pilipinas? Lumalabas ba sa prayer ninyo na tulungan ang buong Pilipinas? Dapat. That is our responsibility to take care of our nation, of our country, in the hand of God. No? Sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Kung merong mang malaking tulong na ating pwedeng ibigay sa ating bansa, itong ating pagkaging believer of the true God and faithful God, at itong ating pagiging faithful to our living God, dahil yung prayer natin ay may magandang katugunan. So, ngayon, ang bansa natin, kailangan natin ito i-pray. Praise the Lord. Because this is our responsibility. Now, not only prayer na gagawin natin for our country, but we will lead.
tayo yung mag-akay, tayo yung magturo, tayo yung mag-demonstrate sa katuwiran ng Diyos sa ating bansa. So i-pray natin yung ating mga leaders na nagli-lead ng ating bansa ay udyukan ng banal na espiritu. Hindi udyukan ng ano pang espiritu ng maligno, espiritu ng demonyo, o espiritu ng bisyo, kung ano-ano pa dyan. This ought not to continue, neither. Tingnan mo yung ating police, chief of police. Anong pronouncement niya? Okay lang yung druga. Walang problema yan, basta gamitin mo lang sa trabaho. So ang ibig sabihin yan, this chief of police, dahil may trabaho siya, posibleng nagdodruga din ito. With all his encouragement and pronouncement na okay lang daw ang druga, basta gamitin lang sa trabaho. Anong mangyayari sa lahat ng trabahante kung maggamit ng droga? Maging praning yan pagdating ng panahon. Dahil ang chemical reaction ng mga droga na yan, it destroys brain. Tingnan mo yung isang tao. Totoo ito na story. Yung kapatid ni Sister Susan na nagangalang Boy Cesar Tan. Nagtrabaho yan as midrep sa Swilig, Parma. Matagal siya dyan. Dyan na yan siya nag-retire. Anong kwento niya sa akin nung nag-meet kami sa Cagayan de Oro? Nagkwento siya sa akin. Meron siyang kasamang trabaho as midrep. Napakataas ng kanyang income, napakataas ng kanyang performance, napakataas ng kanyang sales. Dahil itong taong ito, hindi na natutulog. Hindi na natutulog. Gumamit ng droga sa trabaho niya. Kaya mataas yung performance, mataas yung sales, mataas yung kanyang level ng kanyang performance. Pero dumating ang panahon, iniwanan niya ang sasakyan na bukas. Yung pala, napraning ang tao. Ano pang pakinabang ng tao pag tumama na sa kanya ang droga at lumiit na yung utak niya, na insane na, wala na, sira na yung pamilya niya. Wala na, hindi na siya napakinabangan. Tapos ganyan ang magiging. Hindi ko tinataas ang mga Duterte, hindi rin ako nangangampanya sa mga Duterte. No, I am campaigning for God in our country. Praise the Lord. I am campaigning for the righteousness of God in our country. It doesn't matter sino yung mag-lead sa ating bansa. I don't care. Basta ang godliness ang ma-establish sa ating leader. At sa lahat ng mga workers, hindi yung uubusin ang ating komunidad ng droga. Dahil merong pahintulot mismo sa ating mga matataas na mga opisyal, which is matatawag nating catastrophe ito sa ating bansa. This is serious damage na ang mga tao, mga trabahante, gumagamit ng droga para daw sa trabaho, pagdating ng panahon, mapraning man talaga yan. Mapraning talaga yan. Tsaka dadami ang ang mga criminalities. Kasi tingnan mo yung mga drug addicts, mag-rape ng anak, mag-rape ng bata, mag-rape ng matanda, mag-rape ng mga minor. Pagtapos nilang ma-rape, masaulian sa kanilang sariling isip dahil nakadruga. Sabihin mo, ba't mo nagawa yan? Actually, hindi ko kayang gawin yan dahil nakadruga ako. Dumilim yung paningin ko, ang tingin ko sa anak ko, ahas. Pinatay ko. Wala na. Pag dumating ang punto na gano'n, wala na. Sira na yung bansa natin. Kaya napaka-importante po ang ating prayers
at ang ating pag-lead sa ating country. It must be the God of the universe who made it should lead our country, should lead our leaders from the president downward sa pinakamababang antas ng panggobyerno, and must lead all the community. Praise the Lord. Kailangan ng Panginoong Diyos. Bakit? Hindi lang temporary yung benefit natin, yung inheritance pa natin sa after here. Tingnan mo yung sementeryo na pupuno. Tingnan mo yung Davao Memorial Park. Nag-expand sila. Nag-expand. Tingnan mo yung mga public cemetery. Ano na ngayon ang sistema? Apartment style na. Yung mga libingan ngayon, pataas na, para ng condominium. Dahil sa sobrang dami ng patay na nakaipon, nakaimbak. Kung walang kaligtasan yung ganong karaming nasa libingan, di ba kawawa? O kaya iba ang Diyos. Ang benefit na maibibigay ng Diyos sa anumang bansa whose God is the Lord, blessed yan. Praise the Lord. Taluhin yung mga first world countries na walang Diyos. Taluhin yan sila. They are just nothing. Kaya, it is high time for us to proclaim our God. It is high time for us to pray for our nation. It is high time for us to pray for all nations. Ang minention dito sa Bible, all kings represent nation. Praise the Lord. Yan ang pinaka-importante. Kasi pag ang bansa, tingnan mo si Trump, mag-speech yan. Anong basihan niya? Bible. From now on, America, third sex is no longer recognized. Only two genders will be recognized in this nation, in this country. Only male and female, because that is the only God which made. O di ba? Ang kanyang stand is Bible, the Word of God. Yan ang leader na dapat nating kailangan. Dadalhin ang utos ng Diyos, ipatupad sa kanyang constituents. Yun ang pinaka-importante. Pagpalain talaga ng Diyos ang bansa na yan. Ano pa? Pag i-implement mo yung Word of God, yung righteousness ng Diyos, anong inutos ng Diyos kay King Saul? Di ba patayin lahat ang mga Amalekites na naging salot ng Israel? At ang instruction ng Diyos, huwag mong iwanan kahit isa. Huwag kang maawa kahit isa. So, ibig sabihin yan, ang leader hindi lamang nagpo-propagate ng kabutihan, kundi inaalis ang mga kasamaan. Yan ang Panginoong Diyos. That is the system of the living God. He will bring the good into His kingdom, and He will bring all evil into hell. There is a separation between the people who are good and the people who are evil. But lahat yan binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Mahalin, binigyan ng pagkakataon ng Diyos, pinakamatayan. Binigyan ng pagkakataon ng Diyos, maliwanagan. But after the impenitent heart, puot ng Diyos, you cannot join the people na nagrepent, nagbagong buhay, naniwala, sumunod sa Kanya. They will inherit the inheritance of their Creator. Pero kawawa ang bansa na hindi naniniwala sa Diyos. Sabihin ko po sa inyo. Kaya, mapalad. Kaya pray tayo na ang ating leader, walang ibang magmumutawi sa bibig, Bible. Walang ibang implementasyon na in-urge, Bible. Word of God. Basahin natin yan.
Deuteronomy 4:6 hanggang 8. Praise the Lord. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them, as the Lord our God is in all things that we can call upon him for? And what nation is there so great that hath statutes and judgments so righteous as all this law, which I set before you this day? Yan. Anong nasabi ng mga nations na naka-occupy sa land of Canaan, panahon ni Joshua, na ikakangker na nila? Di ba anong lumalabas sa bibig nila? Takot sila sa Israel because God is with them. Takot sila sa Israel because God is working with them. Sumasama ang Diyos. Bakit ang Israel? They have the real God. They have the Word of God. They have the statutes of God. They have the commandments of God. Habang sumusunod sila, sumasama ang Diyos sa kanila. Pero nakita naman din natin, pag mag-disobey sila, hinihiwalayan din sila ng Diyos. So, God has no respecter of person, has no respecter of country, has no respecter of nation. Kaya napaka-importante na dumating sa atin yung truth of God, yung gospel of God, na nag-mold sa atin, nag-create sa atin ng new creature. Ito yung ating spread sa mundong ito, even to our country, even to all nations. Let us propagate this. That is the promise of God. Kaya yan ang i-pray natin for our country. Praise the Lord. Yan ang idalangin po natin. Kasi pag yan ay ang mga matutuwid na mga leaders ang magwagi. Pag sinabi mong matuwid, based on the Bible. Pag sinabi mong matuwid, based on the godliness, which is obedient to God, maraming taong masaya kasi hindi yan magkukurap. Malaki ang development natin. Maraming taong masaya dahil yung criminality, talagang tutugisin talaga nila yung mga criminals. Yung meron mga drug addict, ililigtas sila sa kamay ng droga. Alam mo ang nangyari sa panahon ni Digong, ikumpara ko lang. Isa akong preacher ng rehabilitation center. Nagtayo ng rehabilitation si Digong. There are millions of drug addicts who surrendered and brought to rehabilitation center for their cure. And Digong asked pastors to preach to them para kung makalabas man sila, meron na silang godly fear. Ilan man lang yung namatay ng mga addict dyan na lumaban. Ikumpara mo sa millions na nag-surrender. Di ba? So, kaya, di man perfect si Digong, pero mayroong related ang kanyang pagdala ng ating bansa sa righteousness ng Diyos. Ililigtas ang mga napapahamak. Sirain ang lahat ng mga hindi magbagong buhay na maging salot sa ating bansa. Yan naman yung ginawa ni David. Yan naman yung pinapagawa ng Diyos kay King Saul. Di ba? Kaya yung mga nasasagasaan, ng mga masasama, yun ang galit sa kanila. Yun ang nagngingit-ngit sa kanila. Kasi they are belong to the other side. Pero para sa mga people na mamabubuti, yun ang gusto nila na pamamaraan. Praise the Lord. Kaya i-pray natin ang ating bansa na talagang maging godly ito na nation na ito. Kasi pag righteous ang nakaupo sa ating gobyerno, maraming masaya. Pero pag masama at hindi natin nakita yung kanyang godliness sa buhay niya, maraming malungkot. Maraming magsilayasan sa Pilipinas. Pupunta yan ng ibang bansa.
maging barren land itong ating bansa. Basahin natin yan. Sa Proverbs 29 verse 2. Praise the Lord. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. See? Pag ang taong matuwid ang nakalagay sa upuan ng ating Malacanang, that is a symbol of the throne of our government or president. Pag matuwid, the people rejoice. Sa totoo lang, hindi ko talaga makalimutan. When I went to Malaysia, anong sabi ng mga Chinese doon sa akin? Malaysian yan ha, they are not Filipino-Chinese. We got Chinese here in our country because they were born here, they were registered here as citizen. Doon, meron din Chinese kasi ang Malaysia composed of 3 people. Majority ha, local, Chinese ikalawa, Indian, Kaling kung sa ano pa. Pero meron ng ika-4, marami ng Bugis ngayon. Huli na yung mga Pilipino sa population. Ano sabi sa akin? Pag kumakain kami sa restaurant, nakakasalamuha ko sila. Pastor, you know, since Duterte is the president of the Philippines, we never stop listening his speech because we like him, the way he handled the government in the Philippines. Can we borrow him? Di naman. Gusto nilang hiramin kasi at that time, Najib was the prime minister, was so corrupt. Yung bansa nila bumagsak. Ang presyo ng kanilang kalapasawit per ton nasa 170 na lang. Samantalang ikumpara mo ngayon na wala na si Najib, si Anwar na ang pumalit. Galing kami doon ha. Tanong ako magkano ang presyo. Maganda-ganda ngayon. Nasa almost 800 ringgit per ton. O di, umangat yung ano. Bakit? Pag corrupt yung leader, bagsak ang economy, hirap ang buhay ng tao. Kung ang ating leader maging godly, righteous, at ang walang ibang nagmumutawi na lumalabas ibig, implementation sa law and commandments of God, katulad sa ginagawa ni Trump, maganda. Aangat ang buhay natin because God will bless us. Aangat ang buhay natin. Bakit? Hindi na tayo matatakot maglakad dyan sa dilim. Hindi tayo matatakot magdala ng cellphone. Kung meron man tayong cellphone na medyo mamahalin, kaya gusto natin yung serbisyo ng cellphone na hindi naghahang. Siyempre, you need to buy a quality. Pag quality, mahalin yan. Wala maghablot. Di payapa ka. Hindi kayo, naka-cellphone ka lang na medyo mahal, takot mong ilabas kasi maraming mga loko-loko na magparking ka dyan, magtakot ka magparking, baka pagbalik mo, wala nang gulong dahil maraming magnanakaw. See? Kaya yan ang idalangin natin. Kasi kung wicked ang mag-rule, people mourn. Walang taong masaya. Ang mga masasaya yung mga magnanakaw dahil marami silang manakaw, mga snatchers dahil marami silang ma-snatch kasi wala nang wala nang righteous na pamamaraan. Pinapayagan ka ng ang droga So, wala. Mourn ang mga tao, malungkot ang mga tao. Punta ka ng ibang bansa, sabihin nila, ano ba yung presidente ninyo? Tinatanong, hindi man makasagot ng straight. Di ba? Reproach. Yan naman ang totoo. That is the reality. Kaya we need prayer for this nation. Praise the Lord. Kailangan talaga natin ito. I am not against to anyone, but we are against the devil who influence people na naniwala din kay Satanas, sumunod din sa advocacy ni Satanas.
Kaya ang i-pray natin yung leader natin na ang pinaniwalaan yung totoong Diyos at sinusunod yung batas ng Diyos. Basahin natin ng Isaiah 32:1 and 2. Ito ang totoong hari na dapat maghari sa ating bansa o mag-lead. Sige. Praise the Lord. Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment. And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest, as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land. Yan ang leader na kailangan natin. Maghari siya sa katuwiran. And princes shall rule in judgment. What do you know, princess? Yung kanyang subordinates. Talagang nandyan ang judgment. Anong ibig sabihin ng judgment? Justice. Anong ibig sabihin ng justice? You protect someone from the aggressor, from the wicked. That is justice. That is judgment. Praise the Lord. Para bang ginawa ng Diyos, justice and judgment, bumaba talaga siya dito to save us. Yan ang justice. Yan ang judgment. And a man shall be as an hiding place. See? Doon ka makakubli ka from the wind. And covered from the tempest. Panahon ng kasakanaan ng ating bansa, nandyan yung leader natin. Talagang hands-on. Para doon manganganlong ang mga constituents niya. Talagang feel na feel mo yung kanyang pag-aaruga. As rivers of water in a dry place, He provides necessities for the people. As the shadow of a great rock in a weary land. See? Weary land. Napaka-init, nakakalupaypay, but pag yan ay ng shadow, marirefresh yan. Example lang yung mga hinatulan ng kamatayan sa labas ng bansa natin ng mga OFW. Di ba? Sa panahon ng ating ni Digong, nasagip niya. Sino yung mga personalities dyan? Sara Balabagan, meron pa yung isa na nakapatay ng amo. Siyempre, pinag-aralan din niya ni Digong eh. Uy, bakit niya pinatay? Masamang babae ito killer ito Basahin ko nga yung testimony nito. Ano ang report? Ay, attempted siya i-rape ng kanyang amo. Self-defense, napatay niya. Kaya ang hustisya sa kanya ng bansa, patay din. Siya yung nag-negotiate. Napalaya ang babae. See? Nakarating dyan sa Malacanang. Hanggang ngayon, buhayan sila. Yan yung mga leader na talagang hiding place ng kanyang constituents. Praise the Lord. Hindi yung isubo mo doon sa bibig ng bukaya. Dito sa Bible, may dalawang personalities dito. Nung nag-rule pa yung isa na mayabang, na hambugiro at masama, si Haman, ang mga tao malungkot. Pero nung si Haman nawala at napalitan ni Mordecai, sino si Mordecai? Ito yung taong nakaupo lagi doon sa gate ng palasyo. Siya yung tao na nakabigay ng info na merong plot na patayin yung hari. Siya yung nagsumbong, siya yung nag-report, siya yung nagpakita ng justice. Kapag alam mo yung justice, you are standing for the person that are being victim. Ikaw yung tatayo sa tao na binibiktima ng masasama. Yan yung justice. You are doing something to protect. You are doing something to defend na gustong patayin. O siya yung So mabuting tao si Mordecai. Nung si Mordecai na ang na-recognize ng hari na ito yung tumulong sa kanya na hindi niya nabigyan ng reward, siya yung pinalit sa pwesto ni Haman.
So, anong feeling ng mga tao when Mordecai was being crowned, was being appointed by the king na maging ano siya, let's say governor? Basahin natin. Ano ang senaryo? Esther 8:15. Praise the Lord. And Mordecai went out from the presence of the king in royal apparel of blue and white, and with a great crown of gold, and with a garment of fine linen and purple. And the city of Shushan rejoiced and was glad. Yan. Masaya ang mga tao. Because Mordecai was a good person. Mordecai was a righteous person. Mordecai was a so-called concern for the benefit of the nation. O, di ba? Yun. Masaya ang mga tao sa panahon ni Mordecai. Ngayon, sa buhay natin, unang-una, i-highlight natin si Lord Jesus Christ. Kasi si Lord Jesus Christ ang tugon ng lahat ng mundong ito. Temporal things and eternal things. Kompleto si Jesus Christ. Siya yung dapat mag-rule sa ating bansa. Siya yung dapat mag-rule sa mga puso ng ating mga nasa gobyerno, nasa simbahan, nasa pribadong establishment as much as possible. Kasi siya yung righteous na leader na maasahan natin, na naglilid sa atin by the gospel. Basahin natin yan. Jeremiah 23, 5 and 6. Praise the Lord. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely, and this is his name, whereby he shall be called the Lord our righteousness. Ayan. See? Yan yung ating Panginoong Hesukristo. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, because Jesus Christ from the as he is a descendant of David. And a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. Paano niya in-execute yung judgment? Di ba he condemned sin? Ano pa? Di ba he destroys Satan? Yun yung justice na ginawa niya sa mundong ito. He defend us from the killer. He defended us from the bad guy. And he condemned Satan. And he destroyed Satan sa buhay natin. Yan yung justice and judgment. And in his days, Judah shall be saved. See? Ang ganda ng resulta. And Israel shall dwell safely. And this is his name, whereby he shall be called the Lord our righteousness. Yan. Di ba lumabas sa preaching ko kahapon? Kung gusto mong magtagumpay sa mundong ito, you join Jesus Christ. Kung gusto mong maging victorious sa buhay mo, join Jesus Christ. Join the living God, because Jesus Christ bringing God to us. Yan ang pinaka-importante. Gusto mong maging victorious ang bansa natin, let them join the truth, the way, and the life, which is Jesus Christ, who brought God to us. Because whether we like it or not, whether Satan will like it or not, he will be defeated. Whether we like it or not, his kingdom will remain forever. Whether we like it or not, hell is the place of torment. Ganun talaga, magpiprevail talaga. Ano yung paraan ng Diyos? Kaya, let us join God. Let us join the truth. Let us join Jesus. Para we shall also reign with Him. No? Basahin natin last verse. Revelation 11 verse 15. Praise the Lord. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying,
The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Yan. See? Time will come. He will execute his authority over the earth. And time will come. The kingdoms of this world will be the kingdom of Christ. And his kingdom is forever and ever. So, if we are the kingdom of God, dahil siya nagahari sa atin, that kingdom will be forever and ever. Praise the Lord. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos na lagi niya tayong nire-remind what is really the truth, what is really that is happening in our country and the entire world. Kaya prayer is the key, and we will lead the people of the world in godliness and righteousness, because this is acceptable unto God, who would like to save all men. Yun ang ano ng Diyos. Motibo niya or gusto niyang mangyari. Kaya let's pray talaga. Prayer talaga. Mention our nation. Mention all nations. Pray for them. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.